good afternoon. I believe this content is not for me since I am no longer young and I don't belong to Gen Z. I am a millennial. But please allow me to share why I support BBM and the Marcoses. I grew up believing that late President Marcos and the Marcoses are bad people. It is because of the textbooks that we used to read during our elementary and high school days. Wala pang social media noon. So, the only source of information that we had back then are the books, obviously. But now na masyado ng malaki ang influence ng social media sa pag-uncover kung ano talaga yung mga totoong nangyari noong mga panahon, nagbago ang aking personal na pananaw. Marami akong dahilan. But I'll only share to you two of the major reasons why I'm expressing my support to Bongbong Marcos and to the Marcoses. Unang-una, last presidential election, ang piniling iboto na Iglesia ni Cristo bilang Vice Presidente ay si Bongbong Marcos. Ang namamahala sa iglesia ay hindi basta-basta lamang na pumipili ng kung sino-sinong politikong lumalapit sa iglesia. Ibig sabihin, kung piliin man, may pinagbabasihan, may pinagbabatayan, maingat na inaral, maingat na sinuri. Hindi yun yung parang overnight lang na pinag-isipan tapos yun na, sila na yung iboboto. Hindi ganon. Mahaba at matagal na pinag-aaralan yun. Ganon kaselan ang iglesia sa pagpili ng kung sino man ang dadalhin at iboboto ng mga kaanib dito. Pangalawa, late Senator Miriam Defensor Santiago chose BBM to be her running mate last presidential election. Ibig sabihin, alam niya yung kapasidad ni BBM, alam niya yung competence ni BBM. Ayon nga sa kanya nung in-interview siya, alam niya yung intellectual competence ni BBM kaya pinili niya itong maging running mate. If I am to compare late Senator Santiago's level of intellect sa bawat isa sa atin, tihamak na milya-milya ang layo niya sa atin, 'di ba? Pero pinili niya si BBM to be her running mate kasi alam niya may tiwala siya, naniniwala siya sa kakayahan ni BBM. Dalawa lang yun sa mga major reasons ko bakit sinusuportahan ko si BBM. Today, let me give you your most awaited response to your question, why Bongbong Marcos? Number one, it is because our research doesn't stop after reading a couple of headlines or news articles or after seeing news reports from the mainstream media. Maybe because we crave information and we want details, but can you blame us for that? Number two, we know and we believe in his platform, but I'm sure you don't want to know more about that. Number three, covered by the media or not, he had his own philanthropic works, and in fact, he was here in our hometown during the Daal eruption. Number four, he never spoke wrongfully towards other candidates. And lastly, we want a leader who is better than us. Tinatanong, bakit si BBM? Dahil naniniwala ako sa kakayahan niya na mamuno bilang Pangulo. Magandang gobyerno yon. Pag wala na ako, si Bongbong naman. Maghanap uli kayo ng Marcos or some days. We must protect President Bongbong Marcos. Kuya, ano po masasabi niyo sa tumatakbong Pangulo na si Leni or Marcos? Sana manotice niyo po, please. Ako guys, personal opinion, BBM ako. So yung mga Leni supporters dyan, please, huwag sana kayo magagalit. Kanya-kanya ng boto, di ba? Kaya nga may botohan. Ba't pa kayo nag-aaway? Kayo-kayo na nga dapat yung magkakaisa, kayo-kayo pa yung nag-aaway. Yun yung choice niya, di respeto mo. Kung yun yung choice niya, di respeto mo din. Ganun lang yun. Bakit kailangan nyo papagawayan? Ano ba ang point? Kung tayo nga, na hindi tayo magkakaisa-isa, ano bang purpose ng pagboto natin sa kanila? Basta ako guys, personal opinion ko, BBM ako. For me, so far, my point lahat ng mga sinasabi niya eh. Yun lang, magkaisa na tayo. Tama ng away. Kung Leni kayo, good. Kung BBM kami, good. Ganun lang. You know what, guys? If there's a Lenny supporter who will ask you why BBM, just ignore them and don't answer them because yung mga ganong tao, hindi yan bukas sa kung ano man yung sasabihin mo. Bukas lang yan kumontra sa kung ano yung gusto mo. And, we're an individual. We have our own rights. Meron tayong sariling pag-iisip kung sino iboboto natin. So, kung sa tingin natin, si BBM yung makakapagpaangat sa Pilipinas, then let's vote for him. 'Di ba?
we don't have to change our mind just because of other people acting like almighty and smarter than us. Because they are not, pare-parehas lang tayong botante and may sarili tayong preference. And if they will ask you about plataforma something, everything is available sa internet. So, di ba, mahilig naman sila manghingi ng source. Why they don't research for that information? Bakit kailangan pa nilang hingin sa atin or sa iyo? Parang, oh my God, that's so... Hindi ko alam kung anong tawag sa ganung tao. Parang papansin ba? He's been my student in the UP College of Law, so I have personal knowledge of his intellectual competence. Gano si Bongbong Marcos ang ako ang dipili na kapares. Unang-una, he's a four-term governor. Wala'y makiklalis sa iyahang experience as governor. Murag ako, mayor, local chief executive. Kaduga, doon na siya experience sa House of Representatives. Hindi mo siya congressman. Ikatulo, nahimo siyang senador. Ipili ninyo, giboto ninyo. Pagtuon nato, and I confidently believe na kanayang experience, gobernador, congressman, senador, mauna ang magtabang sa iyaha para mabuhat niya ang trabaho na Pangulo ng Pilipinas. Why Bongbong Marcos is my question. He's been my student in the UP College of Law, so I have personal knowledge of his intellectual competence. I don't believe that the sins of the fathers should visit on the children. What kind of philosophy is that? If I die before I finish my 6-year term, Senator Ferdinand Marcos Jr. will be able to quit that pag wala na ako, si Bongbong naman. Talaga, pinapatanong po sa inyo po, sa ating mga netizen. May pahayag po kasi recently si VP Leni Robredo na sabi niya, mas gusto raw po niya kayong talunin sa eleksyon para matapos raw yung pagdududa. Matapos daw siyang manalo noong 2016 dahil ino-own raw po ninyo ang social media dahil marami raw pong naniniwala na dinaya niya kayo. Your thoughts on that, sir? Well, that's her opinion. So, wag na ako dinidisqualify. Paano niya matutupad yung gusto niya pag disqualify nila ako? Kung Mike, natawa ka rin na, oh. Pati si Kong Lucy, tao lang tao eh. Sir, thank you po sa inyong brief answer. Sir, last na lang po. Maganda at napunta ang usapan natin sa larangan ng edukasyon dahil sa aking pananaw ay ang edukasyon ang pinakamahalagang serbisyo na idinudulot ng pamahalaan sa kanyang mamamayan. Kaya't ang dapat unang gawin ay siyempre yung public school system ang unang dapat titignan. Patitibayin natin at saan natin pagagandahin, paano natin pagagandahin. Unang-una, suportahan natin ang ating mga guro na yung sapat ang kanilang hindi late yung kanilang sahod na dumadating. Unang-una, laging reklamo yan ng mga teacher natin. Pangalawa, lahat ng benepisyo na nasa batas ay maibigay natin sa kanila nang sa ganun, hindi nila kailangang isipin kung paano nila papakainin ang kanilang sariling pamilya at ang iniisip lamang nila kung paano sila magtuturo para pagandahin ang magiging kinabukasan ng ating mga kabataan. And sa bukod pa doon ay yung mga facilities. Kailangan yung silid-aralan ay paramihin natin, yung mga supplies na binibigay natin sa ating mga public school ay paramihin natin, pagandahin natin lahat ng mga materyales na ginagamit at sa ganung paraan ay ang mga teacher natin kailangan natin suportahan hindi lamang sa financial na suporta kung hindi sa pag-aaral, sa pag-refresher course para sila ay talagang tinuturo nila ang pinakabago at ang pinakatama na dapat turuan sa mga bata ngayon.